Okay, maayong buntag sa ato mga guests. Of course, andito po ang ato ang spokesperson sa Davao Light and Power Company. Andito po si Sir Fermin Adilion, and he will be discussing about the kining of cabling project ng DLPC. Tapos preparation na rin ng DLPC pag-abot sa heat index, pero murag wala may, di ba, murag okay man ato ang panahon, di ba, ulan man ato panahon, bugnaw-bugnaw atong panahon, ang preparation sa DLPC, other projects ng DLPC, and of course, dito po si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Maraming salamat sa snacks, ma'am, at spokesperson sa Eastern Mindanao Command. Maghatag siya og update regarding sa katong nahagsa na Air Force sa plane, somewhere in Bukidnon, kung sa Bukidnon, and uban pa nga mga accomplishments sa kini nga Eastern Mindanao Command. And we also have our spokesperson ng Davao City Police Office, Captain Hazel Caballero Tuazon. Ayan. So, marami pong update ay bibigay ngayon. Mayong buntag. Sir Fermin, good morning. Mayong buntag, ma'am, and salamat usab sa pag-imbita sa mga opisina diri sa ato ang press con. Okay, salamat sir. And we also have Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. May buntag sa tanan. Murag nakulbaan mi kadaghan kay mo nya tuloro mi kamok diri basi kugwa ba ta mahuman. So again, nami mga updates sa mga panghitabo sa area sa ato nga Eastern Mindanao. Yeah, sakop sa East Mincom. And Ma'am Hazel, good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. May buntag sa tanan. May buntag, Sir Fermin, ma'am, Evangelista, ma'am. O naari gihapon taon diri karon sa paghatag og update, especially sa katong nahitabo nga hold up nga dili ta resulting nga scripted to kay delikado atong kinabuhi during the hot pursuit operation. Okay, so ngano man kadi aroan? So ready mo hang question? Okay, so diri sa ta sa ato ang security update, Ma'am Hazel. Kumusta ang ato ang peace and order sa Davao City, ma'am? Yes, sa Davao City, ma'am, no, nagpabilin gihapon generally peaceful and normal despite sa kabisi sa ato ang area. Ang Davao City Police Office is nagahatag kanunay seguridad especially sa ato ang 88 araw ng Davao from Friday, ma'am, no, before nag-start ang opening for the 88 araw ng Davao is nanatay of deployment sa ato ang Davao City Police Office personnel. Especially ang ato ang SECO, ma'am, no, before mag-start, kailangan na maka-inspection na gina sila, appeal tong mga ginit-gilit diha para wala tayong ma-encounter ng problema during the opening sa atong 88 araw ng Davao. And with the ma'am, Ramadan, wala mga untoward incidents gihapon nga nahitabo, reported sa atong mga stations na atay mga PNP na deployed ana sa mga activities for the Ramadan. And then with the update sa ato ang robbery hold up diha sa may Hana Pawn Shop na atay update na, ma'am, no, with regards sa getaway vehicle nga gigamit and then na-recover na kaghapong adlaw sa giinghoog. Okay, so update later, no? Dinhi sa ta sa ato ang Eastern Mindanao Command, Ma'am Evangelista. Good morning, ma'am. May buntag sa atong tanan, no. Ma'am, I just would like to give an update katong na missing nato na FA-50 sa area sa Bukidnon. Karon ng kasamtangan, no, actually gahapon pa na nagsugod, no, og nag-deploy na to og mga kasundaluhan, and not only mga sundalo but then we have this volunteered na nga mga rescuers nga nitabang para mapangita kining atong mga piloto nga usa sa mga nawala, no. And then gusto na pud namo hatagan og emphasis nga natay mga daghan og gatusan nga mga individual nga nitabang para mapangita sila, and we also established incident or crisis management team para ma-respond kini nga incident karon, ma'am. So ang focus nato karon is para mapangita ang atong mga piloto and also, ma'am, para matabangan, no, ang atong Philippine Air Force usab na after this incident nga mapangita nato ang atong mga piloto o gatong asset nato kung asa man, no, na ang yang pagkawala, ma'am. So also, ma'am, amo po sang ipaabot to sa kadaghanan na we should not speculate, no, kasi daghan man gud mayon nga nawala siya tungod sa other individual, but then ngayon, no, amo lang gustong ipaabot sa kadaghanan na gi-focus gyud nato ang pagpangita sa kanila through search and rescue operations, ma'am. And then nakaabot na, ma'am, sa ground ang mga group or teams na naabot, no, sa specific ground, specifically sa Pangatungan and also in Kalatungan mountain ranges, ma'am. So dako man gud na siya nga area. So naabot na dito ang ato mga tropa nga gipadala sa mismong site.
Kay through locator, Pilos Locator Bacon, ma'am, na ano na to, nasuta ang ilang location. So bukid nun siya, ma'am. Yes, ma'am, bukid na. Pangantukan and also in the mountain ranges of Kalatungan. That is true, ma'am, sa locators Pilot Bacon. Pila ka Nice nasakay, signal. ma'am? Sa... Duha lang, ma'am. Duha. Kapiloto ang sakay sa both officers. So can you confirm, ma'am, kung sa ilahang, ano, ma'am, sa ilahang mission dito sa... They were doing, ma'am, tactical operation support operation sa atong 4th Infantry Division. Okay. Yes, ma'am, boundary of Agusan and Bukidnon. And true din, ma'am, no, sa medyo lain magandang panahon, that is why medyo limited lang ang lupad, no, sa atong air asset na naghatod sa mga search and rescuers nato. But then again, sa karon ma'am, pagkakaroon na, naabot na no kung asa ang gihatag nga signal through locators, Pilot Bacon, naabot na sa atong mga kasundaluhan na other rescuer. O padayon ginapangita. Wala sir, kasi siya, mountainous area, medyo wala siya yung residence na. Yes, ma'am, we are very hopeful na on that. Since ang pinag-usapan dito is kinabuhi na sa atong kasundaluhan. So, I hope, and then napa may signal na Okay, thank you so much, ma'am. Okay, medyo na emotional si ma'am, no? Tama. Murag akala ko. Kilala mo yung pilot, ma'am? hindi naman. Okay. Sige. Dili sa takay Sir Fermin, kay parelax na nato si ma'am. Sir Fermin, yes, Ako na po na di update po ma-relax na, sir. tayo, ma'am. Update po na ta sa Davao Light, sir. Didita sa atong power rate, sir. Power rate. Assist pa itong power rate, itong kuwan pa ta, February, actually nata sa 8.4, no? Yung baba ta before, yung power rate na to compared last month to, wala pa tay bagong rate sa March, but it will be, siguro magawas na siya by second week, no, of this month. So, i-compare na to ang February na to January, mas ubos ta tong February. So, nata sa 8.4. So, usa ta sa mga pinakaubos na rate karon kung dili man di sa Mindanao, basi sa Pilipinas po. So, we're happy to inform you about it. So, I guess everybody was also kanang nag-enjoy po sa katong rate na itong nakuha itong month of February. So, klaro na nako kung nabatay increase o wala, no? For sure na, magiging follow up ana. So, dili pa ta kasulti ana, no? Kaya ato among basihan is katong ato ang consumption or na nagamit na kuryente from katong last ta naghatag og bill. So most likely, as mentioned earlier, ipagawas na to na siya most likely by second week or be specific mga naasiguro sa March 15 or 16 makapagawas na to sa bagong rate. And we're hoping na dili siya musaka, no? Depende gyud na siya sa presyo sa merkado kung pila ilang baligya sa ato ang kuryente. Kay igo naman ang double lighting distribute og kuryente. Okay, so diretso na ta sa ato ang cabling project, sir. Yes, we are happy na to inform everybody na successful atong first part na implementation sa kaning underground cabling project din sa Ramon Magsaysay Avenue. So, ang first part covers kaning postal office hangtod sa Suaso na dala, no? Nakita ninyo tong nagsugod ta actually last week pangibot, but natay full blast na implementation o pag-remove sa mga wires and as well as ang ato ang mga poste din sa lugar na to tung Domingo. So nindot na limpyo na tan-awon, do na pay mga dapat pa-install like for example street lights, napatay mga gamay pa dapat i-install na mga poste para mapasusugan na po nato tong atong mga atong dala na to. Kini nga phase, sir, pila ba ang budget sa DLTC ani? As to the budget, sorry, dili ko katag sa pagkaroon, but probably next atong meeting, no, I can provide you with the amount sa project na kay dili lamang kami ang nag-implement. So klaruhon na nako kaning underground cabling na proyekto kuha ni sa ordinansa ni sa city government na nagmando sa tanang utility companies na ipanaog ang overhead lines dito sa ilalom sa yuta, ibutang sa ilalom sa yuta. So usa lang sa mga nag-implement ana
as to the total amount dili ko katag no, we need to consolidate the amount together with the mga telephone utility companies kinapud man sila expenses on their part kay again no, from overhead to underground man gud. So nag-incur gyud ng expenses sa tanang involved na utility companies. Uyang guren atiwason sa nato ma'am. Duha mo guna ka part. Ang first part is postal office to Swaso, then Swaso to Ramon Magsaysay. Update on Swaso to Ramon Magsaysay, 50% completion na ta. Again, I can only speak on behalf of, or akong mahatag na update is on behalf lang sa Double Light na part, no? Kay other utilities manggod, na-involve other utilities ani like mga telcos o telephone utility companies o kaning internet service providers. So 50% na completion ang Double Light, and we are hoping na mahuman siya by December this year. Ang Swaso to Ramon Magsaysay. Yes, naatay technical working group gipanguluhan sa City Engineers Office. Sila gyud ang nagalid ana, sila ang naghatag instruction kung kanus ugod sa mga sunod buhaton. Kung naa may mga delays, definitely dito mo report sa City Engineers Office. As mentioned earlier, this is a project of the City Government of Davao and usa lamang sa naga-implement ani niya. So definitely nagitay ko ng coordination na dapat pagabuhaton. Okay, thank you, sir. Later, ang questions. Diri sa taka, Ma'am Hazel. Ma'am, unsay update sa robbery, pawn shop robbery incident, ma'am? Yes, ma'am. Mga update na to, ma'am. No, ongoing paghapon na atong investigation and sa mga nahatag information sa isa sa suspect na ato ang nadakpan, ma'am, is nagina-conduct og investigation na sa ato ang Kapulisan, Police Station to San Pedro, and with the help also sa ato ang special unit from Davao City Police Office Headquarters. And ato sila sa mga lugar, ma'am, no, kung asa ni malocate kining mga suspects doon na atay mga information na receive from the community, nag-feed sila information with regards to the individuals nga ato pang gipapangita, how to karong mga orasa. And katong kagahapon, ma'am, ang na-recover nato katong Innova nga gigamit nila as getaway vehicle nga nakita nato sa CCTV nga nakuha nato from Gingoog, ma'am, no. And then ang isa po dito ang identified nato sa isa sa mga suspects katong gi-post namo sa social media sa among DCP official Facebook page ug unta sa uban pa nga mga identified nato ang mga suspects unta, ma'am, ato na po nga makuha ang ilang mga photos para ma-share na po nato sa publiko para makatabang sa sa paglocate kung asa na ni sila karon. Kung wala man, ma'am, no, kung identified man ni nato, do ang uban is areas lang, pero ginaka paghihapon ng investigation sa ato ang kapulisan, especially ang ato ang Acting City Director Police Colonel Hansel Limarantan, is unta pong gidianing investigation, ma'am, no, and mahinoon mi nga ang tanan is madakop nato and ma-file na nato og kaso, ma'am, in the future, ma'am. Okay. Later. Sige, ma'am. Ang Innova, ma'am, asa karon? Ang Innova, ma'am, is naana karon sa ato ang custody, ma'am, no, gidala na sa ato ang Davao City Police Office Headquarters kagahapong adlaw, and naatay coordination nga sa LTO dito, sa Highway Patrol Group and other units nga nagtabang sa atong investigation, ma'am, sa paglocate aning mga uban pang suspects. Asa ni nakuha, ma'am? Sa Ginoo, ma'am. Oh. Yes, ma'am. Ang motor, sir, is lahito na pay Innova nga naghulat, sir. Asa Yes, nakaposto, ma'am? Nakita nato sa CCTV, ma'am, no, from San Pedro, Quirino, San Pedro, then Bangkirohan. So naatay CCTV ang nakuha, ma'am. So meaning naapay apart sa Aside driver, sa driver sa naapay kauban. Yes, ma'am, wala ta mo undang ng unom lang ka mga suspects sa kaanggingon, ma'am, no, kay ongoing paghihapon ato ang pagkandak og investigation. Ang kanang unom is possible madungagan pa na siya, ma'am. Okay, thank you, ma'am. At this point, I yield the floor for question. Ang nato si Jason, then Mike, and then Julius. Ma'am Hazel, good morning. Yes, sir. Good morning, Ma'am, sir. Clarify lang nako, ma'am. Katong si Kalo, ma'am, na suspect. Kinsa to siya, asal to siya dito na part sa incident po. Yes, sir, katong kung naay antipara yata, sir, dili ko ako pang tanaw na usab, sir, no, sa CCTV kung asa siya dito dapita. Kaya positive siya nga gihatag sa ato ang naaresto nga suspect. Siya tong isa sa sakay sa mga motor. Yes, sir. Yes, sir. Katong nag-drive sa motor.
angkas. Pero ako nang i-answer ha, ako lang i-clarify before ko maghatag og jud ka ng specific kung asa siya dito. So maghatag lang ko information sa inyo ha. Okay. With the recovery atong Innova, ma'am, nabay possibility na madugangan pa ang ihap sa mga suspects? Yes sir, sa kong giingon sir no, sa mga interviews wala mi mag-stop nga unom lang kabok suspects kay ongoing pa ang pagkandak og investigation sa atong kapulisan, especially from police station to San Pedro nga kamot gid ani sir. So wala ta mo stop ng unom lang ka suspects kay possibility nga madungagan pa na siya katong driver or napabay mastermind or napay involved nga na-address sa ato ang syudad. Pero nanay identity katong mga suspects na 5 pa ma'am na ginapangita karon. Yes sir, nanatay identity ato sir no. Like sa kaning si Kalo, wala ta maghatag ani sa publiko sir unless masiguro gyud nato nga siya gyud na identify gyud na siya. Okay, same with the other suspects ma'am. Yes sir, nanatay Elias ana sir pero diha namin maghatag sa inyo ha kung identified di siya and makita yun sa ato ang mga biktima nga mao yun na siya. Dili ta pwede anang answer no nga maka-receive ta information and then diretso na ta na i-validation nga ginakandak ang ato ang kapulisan sir before ta mo conclude nga apil yun na siya sa pang hold up sa pawn shop. Iklaro lang po na ko ma'am, si Carlo ang nag-drive sa Innova padulong Hingoog? Wala, dili pa ta magkuha na sir nga siya nag-drive sir no. Basta apil siya sa pang hold up sa may Hana pawn shop. So ato pa na i-clarify sa arrested suspect nato kung asa siya dito nga part, kung siya ba nag-drive or lahi ang nag-drive. Ma'am, with this development, ma'am, positive ba ta na malocate na tong uban pa? Yes sir, nga tong acting city director sir no, Police Colonel Hansel Imarantan, gipaniguro gyud no nga at ang kanig uban pa nga mga individuals nga ato apang gipang pangita hangtod karong mga orasa ang duha is na ang isa arrested, ang isa na identified na ginato na nakuha iyang tinuod nga pangalan. Ang uban nga mga suspects na ay mga alias nga gihatag pero ato pa nang kuhaon ilang mga tinuod nga pangalan sir no before ta maghatag og information sa publiko para dili makuan ba maalanganin or maglibog ang publiko kung kinsa man na siya. Kailangan klaro ang atong gihatag sa publiko para klaro pod ko ang ato makuha nga information. Dili ingon nga tumo lang fabricated no. Dapat kung maghatag tag information sa publiko dapat facts, truth, o dili, himo-himo lang. Ma'am, knowing sa pagka-uptick ni Colonel Marantan, naba siya timeline nga gihatag, ma'am? Yes, sir. Ato ang city director, sir, no? Wala siya maghatag og timeline para po dili ma-pressure. Dili po ta basta-basta mambunlot lang ang mga taong apil sa maong nga insidente. So, para klaro, masiguro nato investigation, dapat klarohon nato nga mao gina siyang tawhana involved o dili laing tao. On the lighter side, ma'am, sorry, ma'am. On the lighter side, karon nag-kick off ceremony ang para sa Women's Month celebration, ang DCPO, ma'am. Kalitala sa details po, ma'am. Yes, sir. Nag-conduct this morning, sir, no, kick-off ceremony for the Women's Month celebration sa ato ang Davao City Police Office. Kaghapong adlaw is from ang Police Regional Office 11. Kaganina, sir, no, atong gi-awardan ang mga kanang angay tagaan tanan man dapat sila sir no tagaan kay naman gid sila yung mga ginabuhat sila mga opisina ang ato mga FJ God dili mga FJ God sir ang mga Women and Children Protection Desk especially nga kada adlaw nagatubag og mga problema sa mga kababayenan sa mga bata no kailangan tanan nato sila i-appreciate ang ilahang kahago ug sakripisyo isip mga police women sa Davao City Police Office. So kaganinang buntag sir naka-receive sila award from Davao City Police Office headed by our acting officer in charge, Police Lieutenant Colonel Jed Clamor, sir. Hazel gihapon, ma'am. Good morning. Yes, sir. Good morning, Sir Mike. Minana dyan, seryoso kayo ka mga ganun. Yes, sir. Seryoso sa atakaran, sir. Ma'am, nana ba info from LTO kung kaginsa nakarehistro ang Innova? Yes, sir. Definitely, sir. So, naayod tayo coordination sa Highway Patrol Unit sa Land Transportation Office para sa pag-identify kung kisa kini driver asa pud ni siya na napalit sir no sa registered owner. So nanata ana sir kompleto ang ato ang details ana. Dili man ma-divulge ang iyang ang kompleto gyud nga identity, yes, pero sir. unsa iyang na background? Yes sir, sa limited lang sa among ihatag nga information sir no kay ongoing pa ang among pagkandak og investigation na gani iban diri nga na divulge na pero na divulge naman. So
ang uban ani dili lang sana mo i-ano sir para dili maapektuhan amo ang pagkanda ko investigation. But rest assured nga ang Davao City Police Office is nakatotok aning hitabo sir. Right after sa insidente, unsa inyuhang mando pahinumdom dito sa mga pawn shops nato sa Davao City? Yes, sir. Right after the incident, sir, nung ato ang acting city director, sir, nag-direct dayon sa mga station commanders to coordinate sa mga business establishment owners, especially sa mga inani, sir, ng mga pawn shop, nga na mga may possibility nga hold upon. I-check ilang mga business establishment, sir, no, kung dali lang ba masulod, just in case na yung mga pagpanulis, kanang mga barriers, sir, baka dili dayon masulod ang ilahang establishmento. Kay na may mga uban sir nga makita nato nga lig-on gyud na mga barriers sir ba nga dili dayon masulod sa mga ingon ani sir nga sa mga tulisan. And then hangyo lang po nato sa mga station commanders nakabalo na sila sir unsay mga mando sa ato ang acting city director. So kailangan yun sir ang mga business establishment owners kung naa sila mga mamatikdan nga mga tao nga aligid-aligid sa ilang sa mga negosyo nila, mag-report dayon sila sa ato ang mga station commanders para maadtuan dayon kini sir no ug kanang makandakan og investigation kay dili man gyud ingon sir nga direkta kanang diretso is anang lawa pag ato dito dayon sa panulis na pa na sila pagabuhaton sir before sila magkandak og tulis. Right after sa incident, nag-communicate ba si Mayor Baste through phone or maybe face-to-face meeting with Sir Marandan? I don't know with our acting city director sir no pero naatay constant communication coordination sa ato ang local government unit especially sa mga taong giatasan sa ato ang city mayor sir no with regards to the update sa maong incident sa pagpanulis. Actually ako sir na ako'y direct contact sa sinaligan sa ato ang city mayor. Dili personal nga si Mayor na nawag nakig-istorya kang Colonel Marandan. Mangutana sa siguro kung city sir. Yes, sir, pero naatay constant communication, coordination sa ato ang local government unit, especially sa ato ang city mayor's office. Okay, thank you. Julius, and then Grace. Ay kang Lieutenant Colonel Evangelista. Ma'am, katong unit nga, katong alleged nga nakuha, ma'am, kung sa ito siya, ma'am, bago ito siya unit. Katong aircraft po. Hindi sir, ang mga FA-50 kasi natin was procured last 2016, time pa ni former President Aquino, I think, yeah. So, medyo na sa Korea siya na. So far, ma'am, unsay kuan jud niya, ma'am? Report jud sa kuan. Nara jud dito nga lugar or True sir sa iyang again sa locators pilot na to. Nara siya sa area within the mountain ranges of Kalatungan po. So then again nakabot ng ato mga rescuers identified na gi-feed no sa locator sa bacon ng pilot and naana karon dito ang ato mga rescuers. sa karon unsay challenge sa terrain, ma'am, or sa area po? Yung sir, mountainous mangod sa kayo so dapat by foot gyud ang bagabuhaton nga pag-rescue or pag-search sa atong mga kasundaluhan and katong na-mention ako ganina na mga voluntary organization na mga rescuer po nga naa dito karon. So ongoing pa karon ang Yes sir, actually karong buntag lang sila naabot sa again sa Fed na area, na location kasi last night nag-deploy ta or gahapon pa pero di kaya sa chopper. So gilakaw gyud no overnight naglakaw ang ato mga rescuer para maabot. So wala pa nakitang debris or kuan? Wala pa sir. Again ang giuna nato ang mga piloto sa nato. Grace. With that area sir diha ang diha ang katong mga other remnants sa atong NPA area. Good morning, ma'am. With the latest update, makasulti ba tanon kung pila ka percentage kaya nga dunay proof of life para sa itong mga... As to to that ma'am, dili ni maka percentage, nag-rely lang tano sa location nila. But as to state of condition sa pilots, wala pa ta. Basin niya ma'am kung kasi naana sa area or sa location nato itong mga rescuer. Kumusta ba ang weather dito, ma'am? Okay lang bang panahon? Medyo ma'am, ulan, the same sa ato din. Okay. Overnight medyo nag-ulan. Yun yung parang challenge sa atong mga rescue. Thank you, ma'am. To Captain Hazel Tuason. Ma'am, good morning. Ma'am, dugang lang po dito sa katong sa robbery.
knowing ma'am na Davao City stricto kayo ato ang security here no. Unsa kay possible na mga rason ma'am ngano murag nakalusot ng suspects with that using vehicle no. Unsa kay mga possible reason ma'am? Yes, ma'am, that is part of the investigation, ma'am. Ano, kung yun sa nila pag with regards sa long firearms, no? So, wala, mo na akong giingon, ma'am. So, ongoing atong investigation, limited lang sa amo ang mahatag nga information sa inyo, ha, para dili maapektuhan ang atong pagkandak investigation. Part of the investigation, ma'am, kana imong question, ma'am, no, with regards sa vehicles, and then with the long firearms used by the suspects during the commission of the crime. Ma'am, after the incident, unsay assurance karon sa DCPO nga dili dapat o walay angay kahadlukan ang mga Davaoenos or other na mga moadto sa Davao? Yes, ma'am. This was ma'am, no, kaning isolated case ni siya nga hitabo. Dili man gini siya ingon nga sunod-sunod sa isa ka bulan kada ka mahitabo yung naning insidente. Isolated case. And then gipaningkamutan sa Davao City Police Office. Makita man po ninyo ang pagpaningkamot sa Davao City Police Office para ma-solve kining insidente, ma'am, no. Ang ato ang kapulisan, ato ang mga operatives, intel operatives dili lang from Police Station 2 ang gikan, ma'am, no, na gamit po nato ato mga PNP personnel from Davao City Police Office Headquarters para ma-solve kini nga mao nga insidente. So dili lang sa ginguog, rapay daghang giatuan ato ang mga intel operatives nga gipaningkamot nga ma-locate kini mga suspects. And then paniguro po nato mga Davao City Police Office is ang top priority nato is ang peace and order diri, ma'am, no, sa ato ang siyudad sa Davao, pero dili ni nato makuha sa akong gingon, ma'am, kung without the cooperation sa community, ang mga accomplishment sa Davao City Police Office, sa iingon sa atong City Director, 80% ana, ma'am, is from the community nga nag-feed information sa atong kapulisan. And without the cooperation sa community, dili mi makakuagin, ma'am, sa mga accomplishment namo ngayon ana kadako, especially sa ato ang campaign against illegal drugs, ma'am, no. So ang tabang from the community is makita nato diha ang salinas sa atong kapulisan. So paniguro nato, ma'am, nga ang kini nga hitabo sa syudad nga kaning pagpanulis ato pong ipaniguro nga dili lang pud ni unta mausab, ma'am, especially nga ongoing ato ang pag-celebrate, no, sa 88 araw ng Davao. Ato lang hangyuan, ma'am, no, nga ang ato ang culture of security diri dapat atong i-practice kanunay nga kung naay makita mag-report dayon sa ato ang kapulisan on any uniform personnel nga makita nato sa ato ang kadalanan diha, ma'am, no. Kato nga insidente mingon ta nga walay pulis diha, pero ang naka-report ato na, ma'am, is concerned citizen nga nag-report sa patroller nato nga duol diha sa maong area. Mao to one of the reasons nga nung nadakpan tong isa sa mga suspects kay gumikan sa pag-report sa concerned citizen sa maong nga pulis diha duol sa maong area. Thank you, ma'am. Miss Karin. Good morning po. Ito, sige, ma'am, ma'am. latest update lang. Nakita na po yung aircraft sa Halatungan area po. So, karon lang, actually, tumawag si General Bergante. Nasa area kasi sila. So, nakita na po yung aircraft. Still, hinahanap pa rin yung mga piloto na. State of condition, ma'am, mamaya, kasi, yun lang yung nasabi niya na nakita na yung, na-locate na yung aircraft. Yung ano na lang po, yung piloto na lang po yung hinahanap. Yung gravity, ma'am, ng damages, wala pa ta. Kunya, ma'am, ako lang mag-update lang. Ma'am, tayo, wala pa magid ang mga latest updates with regards ana. Unsa day ato ang na-monitor apan na sa katong mission nato, ma'am, kana kay nagpa-rest back man ta sa ato ang mga kanang nasa jet. Actually, So, yes, unsa datong ma'am. Nay activity man good, ma'am, ng atong 4th Infantry Division. Kabalo man tanong diha ang atong focus military operations. So, part of the operations is naagid tay mga aerial support coming from other units. So, mao na sila mga activity ang atong Philippine Air Force in the area of Bukidnon through the 4th Infantry Division. but apan na monitoring po, ma'am, na bay mga NPAs dito daghan pa ba o mga yun ana na mga klase? Talking about that, ma'am, yes, kabalo man tanong ka na nga area. Again, akong i-mention kayo na that is the focus area karon sa atong 4th Infantry Division under sa East Mincom. So, padayon no na nagabuhat og mga focus military operations ang atong kasunduluhan sa Port ID. And just recently, kung nasayod ta katong nahitabo kay Malaya na Myrna Malaya. So, again, napa na siya mga kaubanan na nahabiling din ng dapita.
So again, ang atong kasundaluhan dili no mo hunong sa pagpangita nila since as we transform from internal to external defense. So kailangan na natong humanon no kaning atong internal security operations. Thank you, ma'am. Okay, Ma'am Salve. So since nakita na ang aircraft, so ang duha ka piloto wala pa. So posible nga naka-check before nag-crash. Yes sir, most probably kasi nahiwalay siya, wala siya sa doon sa aircraft. So then again no, ang nato is through the pilot's locator beacon, makita ra na nato sila. And then as to the state of those pilots, we'll keep you posted on that. Kung posibilidad ma'am nga buhi. Hopeful ta sir na hopeful ta. Yan. Ma'am, other matter ba? I think katong other day nag-open of bagong route, no? Ruta sa bus ikan sa Mati City to Cagayan de Oro via Talaingod, San Fernando. Of course, kaning area hamagon ma'am before is taas ang kanang risko no sa sa New People's Army. Pausa na to ma-ensure no ang safety sa mga pasahero sa bus company mismo po. Yes sir, talking about safety no, ang pag-open pa lang of route is a very good sign na kanang mga lugar is open and safe na for travel. So that is a very good indicator na talking about peace and development on that area kasi kabalo man gid tanong na formerly kanang mga lugar medyo dili gyud maagian og dili halos masulod. But then good thing karon no nanatay na nga mga development. So dako siya tabang mong katong pag-declare as insurgency free. Yes, exactly sir no. Dakong tabang gyud na nga ma-declare natong insurgency free sa kalugar because we'll be or through that no we can invite investors no and businesses nga pwede magpahigayon sa ilang mga aktibidad nga safe and they can enjoy no or having the business na safe sila and even ang atong mga katawhan. Thank you ma'am. Kay Sir Fermin. Sir, update lang po sa kaning diri sa may Maaba. Maa. Oo. Kani namamagagapoy mga poste no. Wala pa gyapon na transfer sa kaning ongoing construction sa flyover sa area. Say update na ni sir sa karon. Initially sir, last update pa gud ako actually transfer na namo. So basig lalay wala na ibot siguro ng mga poste din but actually transfer din na siya. If you could remember, several weeks ago, natin mga interruption sa hitabo din ng lugar, it is because i-transfer na to itong mga linya. But anyway, later I'll check on that and I'll give you feedback siguro sa kung sige kanang latest update din ng lugar. But as far as managed is concerned, na-transfer na to na siya. So kay of course usab ko sa mga clamor sa mga motorista kay of course murag na imbudo magud siya no. Tungod sa kaning one way ang area lang mamagian. Okay, so of course sa parts sa DLPCs nabuhatan na ang task siguro sa DPWH na lang po siguro ang kulang. Yes sir, mas maayo when it comes sa mga traffic, maybe mas maayo atong pangutano na si TTMO or if natin DPWH kasi sila magyud ang project owner ani or sila ang nagalit sa project na ni. Kami igo lang pud mi nag-transfer sa mga poste because maigo man gud sa katong proyekto na sa road widening as well as katong pabutang og tulay din ha. So wala na sa nakababag sa kasada. Kamagin? Wala na sa nakababag sa kasada ang mga poste. Sa pagkabalo na ko wala na nakababag na siya. Kung naaman pipila lang siguro but it won't really have a major impact sa katong sa kaning construction nila sa tulay na to. Thank you sir. But we are closely coordinating with the DPWH on this. Sila gyapon po na nagaset sa MUAW kanang kung kanusa o unsa ang ilang mga requirement para ma-transfer ng mga poste na. Thank you sir. Sige, good morning to our distinguished guests at this juncture. Since Women's Month man karon, I will ask the ladies muna on a lighter note with regards sa pag-celebrate sa International Women's Month. Both of you can answer my question in relation sa month of the women's kung as being an embodied authorities in uniform, what are the best practices that a woman can be empowered and to become a champion
for the, let's just say, being against abuse, the violation of RA 9262 and RA 11313. Si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista mo yung mag-ask. Yes, ma'am. Dili na major, ha? Yung dasal Lieutenant number Colonel. Kulbaan sa pangutana ni Sir Oy. Yes, no, talking about Women's Month celebration, ang atong mga kasundaluhan is always in support and kauban nino sa pag-celebrar ni Ana despite kami ay male-dominated organization. With this year's theme, no, napa-research tuloy ako, sir. Babae sa lahat ng sektora angat ang bukas sa bagong Pilipinas. Yes, sa part na mo ng mga kasundaluhan, every year we are celebrating this and we have different activities na ginakandak in support to this celebration. And we are also concerned na yung mga seminars, trainings na ginabuhat during International Women's Month celebration. Police Captain Hazel Rizane Caballero Tuason. Ginoo ko ni mo, sir. Oy. Hi, Sir Carlos. Good morning again, sir. Sa ang Davao City Police Officer, no, nag-celebrate tawag ka ng Women's Month for the whole month of March. And then one of the activities, sir, is the pagkandak og symposium sa ato ang mga eskwelahan, selected area, sir, no, nga ato ang mag-remind, no, sa ato ang pag-repress sa mga balaod sa pag-protekta sa mga women and children. And as police officer, sir, no, one of the gyud importanteng hanas ka kung isa ka police, sir, no, is ka sa investigation. Kasi investigation, good sir, diha na to makita, sir, no, kung unsa gyud ang tinuod nga trabaho isip usa ka pulis, especially sa mga pagprotekta sa mga kababayenan o sa mga bata nato. Kay moadto na sila sa police station, sir, expected na gyud na nga mga yun na silang tabang. So ang ato ang WCPD, saluta sa mga WCPD kaya wala gyud ganahan nga mga police women, no, nga ibutang sa WCPD tungod kay kani nga designation is very sensitive, no, especially mag-cater ta og mga problema sa mga babae, labi na sa mga bata, labi na kung mga biktima mo na diya isigi pang panglugo. So very sensitive, confidential na siya, mo nang dili mi naghahatag any information with regards sa mga cases involving women and children. Kay ato ang una diha is pagprotekta sila nga identity and para dili sila mabuli sa uban, no. So one of the importante nga role as the part of the Philippine National Police Organization is part ka sa investigation. Do tanan dapat kapulisan kabalo sa investigation, pero pinaka yun ang ma-assign ka sa Women and Children Protection Desk. Follow up nga pangutan na both again kang Lieutenant Colonel of Captain regards with also as of course ang atong mga kababayenhan, authorities in uniform or just an ordinary individual. Of course, how can they achieve being an advocate for the rights of our women, especially within our jurisdiction that would be prevented to keep cooperating with the community? Sir, talking about that, no, what's also good, no, in the Armed Forces of the Philippines, no, women are already given the chance to get positions not only for male officers din natin. Talking about equality, no, and equity, so naana, no, sa atong mga kasundaluhan, kasi there are already commanders na na nag-occupy ng positions, na sa una mga kalalakihan lang nag-occupy or other designations na mga lalaki lang, but then they were equally being choose, no, as long as they qualify sa requirement, mapili nga po ng atong mga kababaihan. Please, Captain. Yes, Sir Carlo. Grabe, yun siya maka-question. Oy, pang Miss Universe yun niya. Yes, sir. Ang Philippine National Police, sir, no, dapat, kung magunta ka ng civilian in character, sir, no, para ang mga tao is mo doon sa tuwag, dili ta angay kahadlokan. Dili na pareha ang
kapulisan nato before nga mahadlok ang mga tao nga moduol sa ato ang kapulisan. Karon sir, civilian in nature ta, so dili angay mahadlok ang mga katawhan nga moduol sa ato ang kapulisan kay naa ta diha para sa pagprotekta sa ato ang mga kaigsoon ng Davao Bayan. Especially sir no sa mga vulnerable nga mga possible victim. So naang ato ang kapulisan dili mo angay mahadlok dolan ninyo kay dili na sila makita sa barangay nga naalay dakpon. So naana sila sa barangay para paghatag og mga information para sa mga balaod nga ma-remind ta kung unsaon paggamit ang mga balaod nga nagprotekta sa toa. Kay dili man gud tanan sir aware sa mga balaod nga nagaprotekta sa ilaha. So kailangan i-remind nato sila, ato sila i-educate kung unsa ang mga balaod nga nagaprotekta no sa ato ang mga kaigsuonan. And pag ato sila sa police station just in case na ay palibog sila huna-huna kay namang yung iban sir nga dili aware sa balaod and then nagtuo sila nga kung magfile og kaso manaay bayad pero wala na siya ibayad sir mag-adto lang sila sa ato ang kapulisan sir no sa ato ang mga 19 ka police station and pwede pud sila mag-ato sa ato ang DCPO headquarters sir no kung magdibog sila kung dili sila ganahan mo sa police station na ato ang DCPO headquarters nga anda mo tabang og open 24 hours. Thank you, ma'am. Okay, balikan sa ako si Lieutenant Colonel Salvacion. Yes, ma'am. Naano ba daw Yes, tayo? ma'am. Latest update, no? Again, tumawag ulit. Nakita na po yung dalang piloto. Just near lang sa, ma'am, sa aircraft. Wala na po. Ma'am, naatay visual confirmation. Yes, ma'am. May visual confirmation. I'll just, na lang siguro kung hindi pa na tayo nakakuha ng picture. Pero yun na, wala na pong buhay. Pero nakita sila, doon lang sila sa aircraft. Kung saan na, kung asa na, na-crash no. F-18. Okay. So, sino nga andoon, ma'am? Units, ma'am, from daw, ma'am? units, ma'am, ng ating mga rescuers natin from SF teams po natin. So, na-locate sila through unsa atong equipment, ma'am? Through pilots locators beacon. Namagod na sila mga parang GPS sa atong mga pilots sir. So, since nakita na nila, ma'am, unsa ang kasunod na buhaton? Yes, ma'am, yung ma'am, sila, recover. Recover. Mm-hmm. Arjun? As to that, sir, wala pa ko sir, kung na-inform na yung family. May deployed din na SF team na. Sir, wala pa ko sir, kung taga saan ka tong mga piloto. Third SF yung deployed sa area sa Bukid. Roan? Sir? Lang sir, meron lang activity no, or force military operations yung atong kasundaluhan in that area. Dili pa sir ma-confirm, dili pa. Then again sir, kanina na-mention ako no, that area is, yun ang naatay mga units or na nabiling remnants sa atong mga NPAs. Just last 2 weeks ago, katong nakuha nato si Myrna Malaya. So, most probably, or katong iyang mga kaubanan, mauto ang mag-operatan sa atong mga kasundaluhan. Dili, sir, dili. Actually, sir, this nahitabo karon na will be an opportunity no nga mas mahimo pa tang mabinantayon no. And again, calling all yung mga citizens nato diri sa Davao region kasi dako no ang part sa atong mga katawhan, not only sa kasundaluhan, no, dako ang part sa katawhan nga mutabang sa pagmaintenar sa peace and security nato. Again, by reporting no kung natin mga katingad-an or mga individuals nga medyo dili mao ang ilang lihok sa ilang mga lugar.
Yes, sir. Sa nakita na to sa CCTV, sir, na dili lang sila tulo, kundi unom sila, sir. Upat ang ni ato sa pawn shop, then duha ang nagasakay sila motorcycles. And then part of that, sir, is nakita na to sa CCTV, ang ilahang getaway vehicle, katong Innova, sir. Actually, nanatay mga kanan, sir, right after the incident, sir, no? Pero atong giklaro, motong kaghapong adlaw na recover na to, ang giingon nga gigamit as getaway vehicle. And then nanatay identification ana kung sa iya, and then doon ra pod sa balay sa mga suspect nga ato ang gihatag na sa sir, gipost nato sa social media. Actually, sir, ang one of the suspects nga ato ang naaresto, sir, no, native from Albuera, Leyte. Pero ang iyang last residence is Cavite. And naadtuan na ang family niya, sir, no, dito sa ato ang natay coordination nga gibuhat sa kapulisan dito, sir. And then the rest ana natay mga nakuha nga alias. Ang katong kagahapon nga gipakita nato, sir, is confirmed yun, and the rest ana, sir, nga mga alias is ongoing pang investigation. And ihatag naman na, sir, kanang confirm na yun nga apil yun sila sa pagpanulis. Wala na to sir, no, ang ongoing pa investigation, wala na to giwala ang possibility nga napa sila diri sa ato ang area of responsibility. Dok, kung wala man sila diri, natay coordination nga ginabuhat, sir, outside Davao region. So, rest assured, sir, nga Davao City Police Office is wala nag-undang o kanang pagkandak o investigation o operation regarding sa mga individuals nga gigukod pa nato, gipangita pa nato hangtod karong mga oras, sir. Yes, sir, sa katong giingon nga post button, sir, no, sa mga establishment, wala siya direkta sa ato ang police station. So wala siya nakadirect. So nga tuwa lang ani gid, sir, just in case nga naay mga inanang insidente, is tawag lang gid sila dayon, sir, no. And then kung dili sa giingon ako kaganina, sir, no, dili gyud na siya ingon nga on that day mo na gyud na siya ang ilang ginabuhat. Na gyud na sila mga ginabuhat, sir, before sa pagkandak nila o kanang pagpanulis. Prior ana sila ay mga ginabuhat ana, so naa gyud tay mamatikdan. Ato lang gyud diha, sir, is dapat alerto ta permi og binantayon ta sa ato ang palibot. Sa ingon ako, sir, no, is instruction by our city director sa mga station commanders, mag-coordinate sila sa mga business establishment owners just in case na sila makita sa palibot sila mga negosyo, sir, mag-report kara sila dayon direkta sa ato mga station commanders para maadtuan dayon nato sa ato mga operatiba, sir. Yes, sir, wala problema, sir, no. Actually, the Davao City local government unit, sir, grabe ang suporta sa Davao City Police Office. Naapod tayo constant communication with regards sa mga programa sa Davao City Police Office, especially when it comes to peace and order, sir. Number one, yun na sa local government unit, ang peace and order sa aton sa Davao. So naagid na yung constant communication, sir, coordination, ang Davao City Police Office, and then the local government unit of Davao City. More than 100%, sir, ang support na nakuha sa Davao City Police Office from Davao City local government unit. Okay, sir. Sir, always yun natin mga contingency plan, no, related to that. Though, medyo conflicting lang na kung huwaw ilang giningon kay because kung tanaw na to ang report ko sa pag-asa mga previous months, okay man ang ato ang lugar. In fact, naadot tayo mga ulan.
Anyway, atong income sa Double Light Manggod, dili ta mag-worry kay tan-aw nato ang katibuk ang supply sa Mindanao na ay roughly mga 900 megawatt na surplus, so extra, sobra. Tan-aw nimo, i-open nimo ang website sa NGCP na sila power outlook na nakabutang din na. Tan-aw nimo ang margin, operating margin, or nabilin or surplus, no, or extra. Na yung mga 900 megawatt. So kami po sa Double Light, dili mi mag-worry kay unang-una, ado naman tay ka ng mga direct na mga kontrata sa ubang mga suppliers nato diri sa Mindanao. So gapalit ta diretso sa ilaha og mga supply. So and not to mention also na katong natay ka nang gitawag na Western Food Wholesale Electricity Spot Market kung asa pwede ta makapalit og kuryente anytime even without a contract. So again, no, di ta mag-worry. We have plans, but definitely kay kung mingon magbuka og summer months, di pa ta kasulti karon. Sa as of karon siguro wala tay problema. Wala tay problema. So let's see in the coming months kung mo deplete ba or mo kulang ba ang supply within the Mindanao area. Klarohon lang nako, ang ato ang kung tan-awon din ni is dili lang ang Double Light, no, but katibuk ang supply sa Mindanao kay tanan magudta din ha magkuha og supply sa ilaha or mopalit og kanang kuryente sa mga power producers. But iklaro lang po nako na kami wala lang mi nagsalig dito sa extra sa extra or sa sobra sa kanang sobra, but ado na mi kanang ginatawag na bilateral contracts. So nagakontrata mi sa ilaha. So they're committed to provide kuryente sa amoa kay tungod na matay kontrata na gikasabutan. Salamat for that, sir. No? Actually, we are closely coordinating with the city government sa tanang activities nila. So, all mga major activities nila na-deploy kitag mga tao. Now, sama siguro ako earlier, in terms of kanang power supply, wala tayong problema. However, there are things that beyond our control. For example, gibanggaan namong poste o sa katrat, no? Or sa kasakyanan ba karon natumba. So, naatay, dili gina mo control ang outage ana. But naatay personahe na mo attend yun anak niya. Now, for example, mga major events like City Hall or kaning coronation night sa tuwang mga mutya. So, naagid may i-deploy ng mga tao within the vicinity. Kaya kaso magnain na putol na linya namo dito, makaresponde dayon mi. And nanapoy contingency plan. In fact, I just had a discussion or meeting, kanang informal meeting with City Tourism Office. Part po sila hamang contingency is actually to ensure na na-ay back up power kanang supply ang event area nila or katong area kung our venue nila, no. I think kung ako nakamali ang venue ata sa Mutyanan Davao is din sa USEP, wherein ang USEP Manggod na ay sariling kanang backup na mga genset. And even ang ilang event organizer nag-ingon na magpadala or naa sila kanang mga ginatawag na ito na generators or genset. So, di ta mag-worry na yung mga backup system na itong paggabuhaton. But on part of Double Light, definitely, na may tao na mo attend kung doon ay naputol ang linya na mo and supply-wise, di kita magproblema kaya natin mga kontrata. RG and then Eugene and then Dennis. Then, ma'am, follow-up lang. Clarify, ma'am, paunsa na recover ang ikaw mga gamit ni Katawin sa ibilin ba siya o checkpoint ba tayo? Yes, sir, with the recovery of sa Innova, sir, no, gagigamit as getaway vehicle. Natay coordination, sir, with the Regional Highway Patrol Unit sa maong area and then with the Land Transportation Office also, sir. And na-recover nato dito, sir, doon sa isa sa mga suspects, ang maong Innova unit nga gigamit. And then nakuha nato, sir, no, before na-recover nato, sir, napatay investigation gud nga gibuhat nga gagamit din na siya during the sir, right after the incident as getaway vehicle. So, dito nakita na to, sir, doon sa area sa mga suspects. And nakuha po nato dito ang katong nakuha nato nga CCTV kung sa to siya nga plate number sa Innova, maupod same nga nakuha nato dito sa area sa mga suspects, sir. Pero ang suspect ma'am, wala na dito. Wala na siya dito, sir. And then natay coordination nga gibuhat po, sir, sa mga kapulisan dito para po ma-publish po nila ang katong dagway sa suspect nga naa silang area of responsibility. Pati si Carlo. Yes, sa motor, ma'am, na katong identify.
Yes, sir. Identified na po to siya. Sa akong gingon, sir, na atay close coordination with the Land Transportation Officer para sa pag-identify sa mga taiya sa motorcycles nga gigamit sa mga suspects during the conduct of the, robbery hold-up. Ma'am, kini si Carlos, since identify do ka naman, ma'am. Yes, sir. Identify na ba natin kung asa sila ng grupo na as mentioned, previously possible is organized crime. Yes, sir. Sa giingon ni sa ato ang acting city director, sir, na Police Colonel Hansel Marantan, nga organized group sila, wala na to nagiwala, sir. And ongoing ato investigation karon sa mga uban pang individuals nga gi-disclose sa ato ang arrested suspect. Do alias lang iyang gihatag sa ato nga mga pangalan no sa iyang mga kauban ato ng subject for investigation, sir. And then kung verified na gyud, confirm na gyud, diha na namo ihatag sa inyo, sir, para mapakita sa publiko, sir, kung para matagaan mi, sir, no, para matabangan mi kung asa ni malocate ning mga suspects nga ato ang gipakita. Aside sa pagpapayatong kaso sa arrested, atong other suspects na file na ito na itong kaso. Yes, sir, ongoing pa man gihapon, sir, no, atong pagkandak og kanang hot pursuit operation, manhunt operation against these individuals nga wala pa nato madakpan. First nato gi-file, sir, is kato lang pa lang sa arrested suspect nato kay para dili ta malapse og kanang sa oras nato, sir, kailangan i-file dito siya una. And then just in case nga malapas na dito sa oras, sir, sa ato ang operation, ma-file nato ang kaso through regular filing. So, Jando, Diyan daw, sir. Apo. Okay, Argil, balik, and then Dennis, susunas Dennis. Unsa nga mga lugar karon mga probinsya na gusto nga mapailawon na sa Davao Light and Power Company. Gawas ka to na issue itaw dito sa Samar or sa Pan. Napa may mga gusto Gustong mapailaw, kay iba din yung ipailawom sa DLPC, mapailawom. anang gusto serbisyo ninyo ba? Dili na cooperative. So far, sir, ang ako lang info is that kung unsa tong nasa katong bagong gipasa na balaod or na bill, which is expanding din na sa katong area sa Davao del Norte. Para itong mahatag. Wala pa may update, ma'am. Last update na to is na-approve na sa sa third reading actually. Third reading na balik na sa Moraga Bycam, Bycam ata na siya. Then Moraga, I think the ilan ang i-submit sa Office of the President. So mo pa na latest update na. So no choice in the ball in case the law says na implement it. Naaman good sa balaod, sir, so definitely ato gyud ang implementar. Balik kay Jason, then Marvin. To Lieutenant Colonel Salvacion, ma'am, i-clarify lang nako, ma'am. Kaganina, you mentioned na na-eject. So, pagka-recover, ma'am, is, layo pa sila sa plane, ma'am? Sir, dili na ko na siya kung ano sa location good nila. Kay wala magutan dito, no. And then, yun lang, ang latest karon is, again, nakitaan na, no, ang aircraft, then, nara po dito, dool ang mga piloto. So, wala pa clarification if na-eject, ma'am? Wala pa, ma'am. Wala pa, sir. Okay, thank you, ma'am. To Sir Fermin, Sir, pahabol lang nako. Murag danger level tong heat index sa Luzon. If ever, sir, mahitabo rin sa Mindanao sa preparation sa DLPC po. Okay, sir. Sama siguro ako ganina in terms of kanang supply, wala kay tayo dito problema kay na enough supply ang Mindanao. If you check the NGCP na website, natay mga surplus na I think 932 megawatt. So natay pwedeng makuhaan pa pod, no. Kami sa Davao Light definitely nagid may mga bilateral contracts, may bilateral contract. These are contract na mo namin contracted directly with the power suppliers. So and naputay ginatawag na WESM, Wholesale Electricity Spot Market, wherein nagbaligya og kuryente na anytime kung nanginahanglan ka, pwede ka mukuha without any pwede ka mo palit even without kontrata. So again, dili na worry so far, no. Pero kung maigo ni sir, grabe nga init, unsa magiging impact sa rate nato sa power? Kung tanaw nato ang impact sa kanang panahon ng huwaw, if you look, if tanaw nato balik ta tong mga naging tuig, no, wherein igo gitag ka ng drought, no, drought. So kanang ginatawag na El Nino, nagkaroon tong impact sa tong rate kay tungod manggod daghan o nanginhalang kuryente.
So by the law of supply and demand, kung musaka ang demand, definitely musaka po ang presyo sa kuryente. So but again, kami naman hopeful mi na dili musaka, no? Kay tungod magud tan-aw nimo tinuod man na ay mga heat index na nakita o nagkainit ang dito sa Luzon, matan-aw mo nimo diri sa Mindanao, medyo the exact opposite mo sige mag-ulan po dinhi. So tan-awon po nimo daghang ka mga factors consider, di lang kana no. Usa na dinha is that ang level sa tubig din sa atong mga hydro plants. So far okay pa man, wala man tay nagdungog na nag-ubos na siya. And tan-awon po dito, balik-balik ko na ako, tan-awon nimo ang website sa NGCP na apoy nakabutang dito na extra or surplus na 932 megawatts. So again, dili ta mag-worry siguro ana. Na mapektuhan ba ang ato ang kuryente or naabay impact sa ato ang rates. Siguro dili ta makahatag sa pagkakaroon kung aduna ba gyoy impact sa atua. But kung base na to sa history, yes, aduna gyoy impact. So pila ganito i-access nato so sa contracted nato sa NGCP website ma'am is that dili contracted but ilahang gina-post na nila dito kung pila ang total generating capacity sa mga planta di sa Mindanao, pila ang kanang demand, then ang sobra adto naa sa mga 932 megawatt. So kana po ang atong sobra sa DLPC? No ma'am, kana mag 132 megawatt kung naay manginahanglan ana tanang utility companies ang magkuha na magkuha. So naay available, so any utility companies na mukuha na posible na siya, but it can be through kanang ginatawag nato na WESM or wholesale electricity spot market. Depende po sa mga planta kung ilan na silang ibutang dito sa WESM o dili. Thank you, sir. Marvin? Dalawa ba, Marvin? Marvin Agustin. Hello, sir. And then just to inform us, educate us, until when dapat ma-file ito, regular filing ito sa staff ng Tingalaga, identify natin the names, and knowing appeal sila, appeal issue sa akin, sa pagpapalagay. Yes, sir. More late ka na abot, sir, no? Mukha yun Sir Marvin. Gisalik lagi ni siya ba? Yes, sir. Sa akong gingon, sir, no? Ang ato amang nga sa pagkanda kog investigation, sir, nanatay Elias sa akong gingon, but ato pa kanda kog investigation, sir, para makuha nato ang identification gyud complete name para ma-file nato ang kaso sa korte, sir, no? Ongoing investigation, naghinaot pa ta, sir, nga madakop pa ni nato ang mga individuals nga involved sa maong robbery hold up, sir, no? And katong sa aming imong giingon nga naabay timeline with regards sa pagkanda kog kanang follow up. So wala ta ingon nga magdali-dali, sir, no, para dili ma-pressure ato ang mga operatives, para dili parehaan na mamunlot lang para ma-solve ang kaso. So wala ta na, sir, ha, paniguro nato nga kana atong file ng kaso is mao gina sila nga involved sa pagpang-hold up, and paniguro nato nga ang kaning kaso nga atong i-file sa korte nga through regular filing is lig-on siya, sir, just in case dili nato sila madakpan gyud, pero mahinaot gihapon mi nga madakpan gihapon nato is ni sila, pero just in case lang nga dili to, so mag-file ta through regular filing. Elias man, so unsa ba na diha ongoing investigation gihapon para makuha gyud nato ilang mga pictures o tinuod nga mga ngalan, sir. Yawag yun ang sir doon. Uy, patik-atik ba? Siya gyud ni nangutana. Yes, sir, for the Ash Wednesday, sir, no, natay mga dedicated PNP personnel nga naka-assign bisan pa sa ato ang kabisi, sir, no, sa mga programa ug activities for the 88 araw ng Davao. Nagyapon tayo mga dedicated PNP personnel, sir, nga maghatag og seguridad sa mga simbahan for the Ash Wednesday, sir. Yes, sir, that was already filed in court. O, nakita nato, natay, wala paghihapon ka ato, sir, ba? Nag-ingon ako ato nga na-file na to siya. Yes, sir, na-file na to siya, natay CCTV na kuha ato, siya lang isa, wala siya laing kauban. Filed naman ang kaso sa korte, maghulat ta sa warrant of arrest, sir, before nato siya legally nga madakop.
Pangapi na po dong ba? Sir, mga pinatag ba sa opisina? Ayag ka ako answer. Kami sir ba kay kagkape? Hello. Kang Captain Caballero, ma'am. Yes, sir. Ay, tama lagi. Tama ko, ma'am. Yes, sir. Dito, ma'am. Clarification lang, ma'am. Ngano ganing regular filing nga nadakpan mo ta tong Kuan sir, ang katong sa katong wala pa madakpan sir, no, nga ma-identify nato kung malapas na sa kuan gali sir sa oras sa to pagkandagog ka ng follow-up investigation of operation. Just in case lang, pero manghinaot gyapon ta sir nga madakop gyapon nato karon sir no, naningkamot man ang Davao City Police Office, ang atong acting city director sir no, nag ato pagani mga lain-lain lugar outside Davao region ng atong mga operatiba para ma-locate kini mo nga mga suspects. Nagpasalamat ta sir sa mga tao naghahatag information sir no, nag-feed information sa Davao City Police Office sa mga possible nga location sa mga suspects. Ma'am, kani nga grupo, unsa kani? Sorry ma'am, late ko. Ana disclaimer lang. Unsa ni sila nga grupo? Kalo Robbery Group? Unsay tawag sila? Yes, so wala pa tay ihatag ana nga unsay pangalan sila grupo sir no, pero sa giingon sa atong acting city director sir no, Sir Marantan nga organized group ni sila, dili sila gikan sa isa lang ka lugar. Actually lain-lain sila sir from katong nadakpan nato, native from Albera Leyte, pero last residence niya sir is from Cavite. Cavite ang iyang family gani naadtuan na sa to ang kapulisan dito, na ay from Surigao, na ay from Kanisamis, napatoy no, I forgot sa uban nga mga suspects sir. Lain-lain sila nga lugar actually sir. Kato mga tagya sa mga recovered vehicles, involved po sila sa robbery diri. Ongoing investigation sir. Okay. No, sa akong giingon sir no, ang kapulisan nato nigawas na sa Davao region para lang sa pag-follow up ani nga mao nga kaso sir. Prior sa Davao at sa Hanas Concha robbery, ma'am, asa pa nga lugar ang tulis no ani nga grupo? Isa na sa gikandak karong investigation sir sa ato ang kapulisan sa Davao City Police Office kay sa giingon nako sir no, ang kaning insidente dire dili ni siya ingon nga anang adlaw mo target na dayon. So prior aning incident na sila daan diri sa ato ang area of responsibility. Okay. So nanatay gi ana sir nga investigation sir. Okay, thank you. Clarification lang regarding atong fighter jet nato nga F-850. Nag-unsay ilang gi-conduct nga operation gani atong gabi una ma'am nganong himo sila og night operation? In support sir sa focus military operations sa atong 4th Infantry Division. So naay mga NPA dito sa area? Nag-reported sir activity no, and nagabuhat og focus military operation ang atong kasundaluhan. Na kay idea ma'am unsay ilahang aside sa support ma'am no, unsa gid particularly nga activity ang gihimo sa Air Force himo pa sa strafing airstrike para sa mga NPA? Sir, as to that, wala tayo confirm no, na nagabos na ana, but then in every operation panggod sir namo ta ginatawag og combined arms operation. So ano yan siya, na-appeal niya na ng atong mga Air Force, minsan ay mga artillery fire squad no nga appeal. So through that, nag-request ng atong Fort ID, and then yun nga, very yung incident na nahitabo. Ma'am, based sa nakuha ni mga report, unsa ang elevation sa location sa aircraft nga nakita? Ang area lang kasi sir, specific sir, is in Barangay Parawal sir. Oh. Nasa sa bukid or yes, bukid sa yun siya sir, nasa sa bukid. Okay. Actually sa ridge siya sir nakitaan sir eh. It's in Mount Kalatungan, Barangay Merayon, Alakag, Bukidnon. So taas gid ni siya? Yes sir. Dili siya sa as per ano sir, ang nasa taas sir siya. Sabi nga nila itong mountain na is mas second siya na highest sa Mount Apo, so taas gid siya nga nga bukid. Okay, na-recover ang duha ka pilot. Yes sir, uban karon bago lang gyud. Sabi mo sir medyo na late ka no. Nakita na sir ang aircraft and then ang duha ka pilot. Alright. Nangutana ko sa elevation niya ma'am, tungod kini mention mo gud ka nga possibly mechanical no. Isa sa mga gitanaw ninyo. How about gitanaw niyo di kaya po possible na naay kining miscalculation sa part sa pilots kay since nga wala sila i-report nga naa sila engine or
or trouble na na-encounter mechanically? Sir, as to that, no, wala pa tayo kasiguraduhan unsa gid ang reason, no. Then again, yung among gibalik-balik kanina pa is yung again pagpangita sa ilaha. I believe no with that is yun ang isunod nung magkaroon siguro na I believe magkaroon yan sila ng investigation kung nganong nahitabo atong pagka-crash. Okay, clarification lang ma'am, naka-eject ang duha ka pilots o wala pa? Hindi po natin alam. Again, ano pa po, i-investigate pa po yan. Okay. No, wala. Wala siya. Hindi yan siya. Wala tayong ganyan na possibility. Then again, ang ano nga nato is, ano pa ta? Nasamtangan pa ta, no, again, i-recover ka to nga mga bodies and even the aircraft and then to follow yung investigation sa Pangitang through the Philippine Air Force. Yes, sir. Bilik na mga since ang site sa NPA o site sa kasundaluhan, hindi na masali because of currently ang pensionado mo sa kasundaluhan. Doon yung mga civilian dito. Naba mo yung mga monitoring po dito nga naay posible nga ingon ana nga panghitabo. Dili sir kasi actually ang mga katauhan na magandang nag-report niini ang mga presensya nila sir. No? Or in fact sir, sila mismo dili na sila mosugod nini ng mga grupo. So murag dili na siya. So walay presensya sa masa nga naa dito. Wala Will sir you kasi confirm kabuk pero again ongoing kasi gina-check ang area sir but as to location na siya sa bukid gid siya. Okay, thank you. Going back lang sa kuan ma'am, no, kaning incident. Prior sa paglupad sa aircraft, pila ka bombs ang ilahang kog unsang load niya? Sir, may idea. ano natin, wala kaming, Okay, walang okay. ano na gano'n. No. Okay. Air Actually Force siya, talaga, okay. yes, Air Force po. Thank you ma'am, thank you. Okay, so are there any questions? Dom, ikaw ba na? Okay, Dom. Yes sir, so far sir no, ang driver sa mga tricycle wala pa mga ikog update kung nagpa-blatter ba o wala kay una nagpa-blatter sir is ang CTTMO. Na may gihatag nga statement si Sir Abudi with regards to the incident sir no nga naay commotion na hitabo involving one CTTMO niya nga personnel sir. Sa gingon ni Sir Abudi kung naay violation, issue ang citation ticket and ang trabaho man nato diri sa kalsada especially nabot mga traffic enforcement unit sir no, and then just in case na mga violation na ma-commit ang mga drivers, issuehan na to citation tickets kung imo pa nang ladison diha sir basig sama sa ingon ana sir ba nga na mahitabo nga commotion, so issue og citation ticket just in case na mga violations nga na-commit ang mga drivers sir. Actually, sir, before the commotion, naana sila ipanaglalis na ano, sir, nahitabo. So, katong commotion, resulta na lang to sa kainit, sir, ba? Pero sa ingon ni Sir Abudi, di na siya rason nga na as ano, sir, no, enforcer nga ingon ato ta. Pero namo yung mga sir, mga rason pa nga di na to usahay malikayan. Pero as enforcer, sir, kung na-violation, issue na lang nato citation ticket. No need to to argue with the sa mga violators, sir. Apo. Yes, sir. Sugod kung ipagawas about sa reward, ano ba yung nag-contract sa CPO about sa Yes, sir. After ato, sir, no, nga nagpagawas sa kanang na-reward per suspect nga ihatag ang Police Regional Office 11, ang ato ang Police Regional Director, sir, no? Pier 11 Regional Director Police Brigadier General Rosete. Right after ato, sir, is na mga information nga nakuha from the concerned citizen. And then, nasa ginapini information, pero subject for validation ang tanang information nga atong nakuha from the community, sir. So, napasalamat ta, sir, no, sa tabang public community, sa ilang mga information nga gihatag sa Davao City Police Office sa mga possible locations karon sa mga suspects, sir. Yes, sir. Okay, I guess wala na kami, Sir Jim. Okay, so wala na tayo mga pangutana. Good. Okay, sige. Sir, for me, Nadilion, sir, party shots lang po. Daghang salamat ma'am sa pag-imbita. Thank you so much. Kasimple lang, di ba?
Gani, Lieutenant So, Colonel then again, ma'am, Salvacion. daghang salamat and see you next week ulit. Thank you. Oh. Ha? Oo. Yes, ma'am, ako day ikuan ma'am no, iapas ma'am no ang ato ang namantay coordination yung kanunay sa atong local government unit with regards sa implementation sa anti-smoking ordinance and liquor ban. So ipahingusgan karon sa Davao City Police Office ma'am no ang ato ang pag-implement sa anti-smoking, makita nato nga daghan og kanang accomplishment ang ato ang kapulisan bisan pa sa kabisi sir no sa Davao City Police Office, pero during the pagkandak sa pagpatrolya silang areas of responsibility, pagkatanaw din ang mga violators nga nagapanigarilyo sa pampublikong lugar and sa mga gabi during the pagkandak og roving isyuhan gyud na siya og kanang citation ticket. I-remind nato nga 3,000, 5,000 and then 5,000 with imprisonment ang penalty for the liquor ban, sir. Thank you so much, ma'am. By the way, Dato Bago organization is inviting us no to cover sa ilahang Dato Bago Awards. That will be on Friday, 5 p.m. dito po sa the Royal Mandaya Hotel. Okay, thank you. Mabuhay po Davao City Police Office, ma'am. Thank you. Eastern Mindanao Command, ma'am Evangelista, salamat. And of course, our spokes ng DLPC, Sir Formindo De Leon. Thank you so much. And that ends our Davao Peace and Security Press Corps Briefing. Maraming salamat, Royal Mandaya Hotel. Salamat. Maayong udto. God bless. Richie.